Sa previous episode, nalaman natin na isang mahinang bata at palagi pang binubuli ang lalaking si Ragna. Sinasabihan siyang malas dahil sa rason na kung saan siya pumupunta ay palaging may mga sakuna ang nangyayari gaya na lang ng pagsasalakay ng mga dragon. Buti na lang at nakilala niya ang isang batang babae na si Lina. Tinanggap siya nito ng buo at isinama pa siya sa kanyang grupo na kung saan ang batang ito ang naging pangunahing tagapagtanggol ni Ragna, sa panahong mapupunta siya sa kapahamakan. Pero dumating ang panahon na na-awaken na ni Ragna ang kanyang tinatagong kapangyarihan, at dahil dito madali na lang niyang pinapatay ang mga naglalakihang mga dragon. Sa pagpapatuloy ng ating recap, habang bumubuhos ang hari ng malakas na atake laban kay Ragna, doon ay napansin ni Neville ang isang babae at ang kanyang mukha ay hindi makita at dahil dito, agad na hinimok niya si Alatia na muling ihinto ang oras upang sila ay makatakas. Subalit labis siyang nagulat sa mga pangyayari at si Ragna na ngayon ay sugatan, ay nasa masamang kalagayan at tinukoy ni Crimson na ito'y bunga ng hindi pagsunod sa kanyang payo. Tinitingnan ni Crimson si Neville, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa kanya at pinagninilayan ni Crimson ang pananaw ni Alatia sa mga labanan, na dati niyang itinuturing bilang mga paligsahan ng lakas. Ngunit ang nakita niyang nakakasira na kapangyarihan ni Ragna ay nagpahina sa kumpiyansa ni Alatia sa kanyang mahika ng pagkontrol ng oras, hindi na nakikita ni Crimson si Alatia bilang isang matibay at malakas na puwersa, kundi bilang isang mahinang babae. Kahit may pagkakataon sila na patayin si Ragna ay nagdadalawang isip pa rin si Alatia, nahihirapang harapin ang pakiramdam ng pagkabigo sa kanyang kakayahang mahika at doon ay sinubukan ni Neville na ibalik si Alatia sa sarili. Ngunit nanatili siyang nababahala sa kanyang pagkatalo. Sa isang hindi inaasahang kilos, itinaas ni Alatia ang kanyang kamay para bigkasin pa ang isa pang spell, ngunit pinigilan siya ni Crimson na nag-trigger ng isang pagsabog upang malihis ang kanyang pansin. Layunin ni Crimson na lalo pang wasakin si Alatia, habang si Ragna ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan at patuloy ang mga pagsabog na nagpalindol sa kabisera, nagdudulot ng malawakang pagkasira. Naguluhan si Alatia habang si Crimson na nakangiti ng nakakatakot, ay nagbunyi sa sakit at kawalang pag-asa na dulot ng pagkasira. Ipinahayag ni Crimson na libo-libo na ang namatay at tataas pa ang bilang habang dumarami ang mga pagsabog. Hinamon ni Crimson si Alatia, tinatanong kung ano ang gagawin ng isang winged dragon sa gitna ng mga kalye na puno ng sugatang tao at mga taong humihingi ng tulong, na nagdudulot ng kalungkutan kay Alatia habang nakikipagbuno siya sa hindi inaasahang mga pangyayari. Alam ni Crimson na kayang iligtas ni Alatia ang lahat sa pamamagitan ng kanyang awa, ngunit kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para gawin ito at pakiramdam na labis na na-overwhelm. Nagtakip si Alatia ng kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay at nagpas siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang i-rewind ang buong mundo. Kaso pinigilan siya ni Neville. Binabalaan siya na ang ganitong aksyon ay magpapaubos ng lahat ng kanyang mahika, naiinis at nagpa siya si Crimson na umalis, iniwan si Alatia na pighati at walang magawa sa harap ng patuloy na pagdurusa. Sa isang eskinita, nasalubong ni Crimson si Golem na pinuri ang kanyang amo kaso naharap siya sa galit ni Crimson, dahil sa hindi paglalagay ng bomba sa Big Clock Tower at sa kakulangan ng sapat na pampasabog sa mga pader ng kastilyo. Humingi ng tawad si Golem, ipinaliwanag na na-distract siya sa pagbisita sa mga negosyo sa lugar, marahas na pinarusahan ni Crimson si Golem at binibigyang diin na gagamitin sana ni Alatia ang kanyang spell kung nasira ang mga lugar na iyon. Naglakad palayo si Crimson, ipinapahayag na ito na ang huling pagkakataon ni Golem at inulit ang mga utos at gayunpaman, ipinahayag ng mga iniisip ni Golem ang isang nakatago na aspeto sa sitwasyon. Inihinto niya ang mga pagsabog sa takot na ang pagbabago ng plano ni Crimson ay indikasyon ng pagbabago sa kanyang personalidad, nag-aalala si Golem na baka nagbago na si Crimson matapos makilala si Ragna. Sa totoong buhay, ang desisyon ni Crimson ay isang calculated danger upang iligtas ang mas maraming tao, na nagpapakita na hindi nagbago ang kanyang pangunahing katangian at doon, binuksan ni Crimson ang isang pinto gamit ang kanyang susi at nagbigay ng bagong utos kay Golem. Inutusan niya si Golem na manatili sa likod, itapon ang kanyang kasalukuyang katawan at bantayan ang mga galaw ng bloodline sa kanyang base form. Nagulat si Golem at natanto na nakita ni Crimson ang kanyang intensyon. Ipinahayag ni Crimson na hindi niya kailangan ng isang lingkod na sinusubok ang kanyang katapatan, iniwan si Golem na nagulat sa kakayahan ni Crimson na malaman ang iniisip niya. Samantala,
Si Nebel na hawak si Alatia ay sumasailalim sa emosyonal na sitwasyon at pakiramdam niya na wala siyang silbi, dahil sa hindi siya nakatulong at naalala niya ang isang pag-uusap kay Bor tungkol sa panahon ng pagka-mature ng mga dragon. Ang panahong ito ay tumutukoy sa oras na kinakailangan ng mga dragon upang umangkop sa dugo ng kanilang progenitor, at mas mabilis nila itong nalalampasan, mas mataas ang kanilang potensyal. Nakuha lang ito ni Zora ng 1 taon habang si Camille ay nangailangan lamang ng 2 araw, ngunit si Nebel ay sa isang iglap lamang at sa madaling salita, ang kanyang potensyal bilang isang miyembro ng bloodline ay ang pinakamataas sa kasaysayan ng dragon. Siya ay itinakda upang maging backbone ni Alatia, ngunit nahihirapan siyang protektahan siya at nababahala siya sa kanyang nakikitang kahinaan, at sa paghahangad na makalampas siya sa kakayahan ni Camille na sana ay napigilan ang kasalukuyang sitwasyon. Biglang binalutan ng mahika ang katawan ni Nebel na nagdulot ito ng pag-ikot, naramdaman ni Crimson na nag-evolve si Nebel at si Nebel sa kanyang bagong natagpuang lakas, nangako si Nebel na hahanapin sina Ragna at Crimson. Ngunit alam ni Crimson ang pagtaas ng kapangyarihan ni Nebel, nadarama niya ito sa ibang spatial realm at sa kabila ng determinasyon ni Nebel, alam ni Crimson na hindi siya makikita nito. Nilikha niya ang silid na kanilang kinaroroonan noong kanyang kasagsagan, isang gate na konektado sa bawat bahagi ng mundo, na ginagawang imposible ang paghanap sa kanya. Nakalink sa kanyang lunar base at pinagnilayan ni Crimson na hindi nasunod sa plano ang mga bagay, ngunit itinuturing niya ang resulta bilang kamangha-mangha, nagpasya siyang magsimula ng mga paghahanda para sa susunod na ilang taon at balak na umalis nang marinig ito ni Ragnar. Naalala niya ang kanyang oras kay Lina. Nagtipon siya ng lakas at tumangging umalis hanggat hindi niya natatapos ang kanyang misyon na mapatay si Alatia. Sa kabila ng mga pagtangka ni Crimson na pigilan siya, ipinahayag ni Ragna ang kanyang determinasyon na bumalik at hinamon si Crimson tungkol sa kanyang mga intensyon. Bilang tugon, namula si Crimson at kinilala ang lakas ni Ragna at bagamat may kakaibang katangian siya, tinawanan niya ang pagpanik ni Alatia sa labanan at iginiit na kailangang magpahinga si Ragna. Nagbanta siya na kukunin ang ulo ni Ragna kung hindi siya susunod. Nagulat si Crimson sa patuloy na lakas ni Ragna. Inutusan niya si Chimera na pigilan si Ragna at inapakan ang kanyang ulo. Pinagsabihan siya sa pagtatangkang gumamit ng isang teknik na nagdulot ng kasiraan sa pocket dimension. Natagpuan ni Nebel ang kanilang lokasyon at hinimok niya si Crimson na buksan ang pinto. Ngunit hindi ito gumalaw at napagtanto nila na ang pinagsamang lakas ni Ragna at Nebel ay nagpapatigil sa pagbukas ng pinto. Nagpanik si Crimson at pinagalitan si Nebel dahil sa kanyang debosyon kay Alatia. Inutusan niya si Golem na patayin ito at si Golem na nakatago sa isang gusali ay tinamaan si Nebel sa ulo, gamit ang isang Silverine sniper. Sa kabila ng sugat, inutusan ni Nebel si Borg na atakihin ang sniper at bagamat ang sniper ay isang banta, isang mas nakakabahalang panganib ang lumitaw at doon ay nakawala si Ragnar mula sa pagpigil ni Chimera, tumindig na may buong kapangyarihan at determinadong harapin si Nebel. Nangako silang dalawa na papatayin ang isa't isa, hindi makapaniwala si Crimson sa nagaganap na kaguluhan at ang kanilang kapangyarihan ay nakaabala sa mahika ni Alatia. Nagalit siya kay Ragnar dahil sa tila pagtulong nito sa kanilang karaniwang kaaway at paghadlang sa kanyang mga plano. Sa kabila ng pagkabigo ni Crimson, patuloy na lumakas ang kapangyarihan ni Ragna kasama ng kanyang aura. Samantala, nagbago ang eksena patungo sa military training ground ng Northeast at isang babae ang nagpahayag ng kanyang hindi pagkasaya, dahil dapat sanay may mga dragon na aatake sa lugar na iyon ng gabing iyon. Subalit biglang naabala ang intensyon ng mga dragon killer at tinawag siya ng isang lalaki bilang prinsesa at iniulat ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Tinanong ng lalaking ito ang patungkol sa ginagawa nitong pagkain ng karne ng dragon, at ipinaliwanag ng prinsesa na dahil pumapatay ang mga dragon ng tao ay kakainin din niya ang mga dragon. Sinabihan siya ng lalaki na ang kanilang underground teleportation circle ay nakadetect ng isang tao na nagtulak sa kanya na gumawa ng desisyon at kasabay nito, si Crimson na may blindfold ay sinamahan ng mga gwardya ay nagdadalamati sa kanyang kamalasan na masibak mula sa globe chamber at mapunta sa isang random na lokasyon. Nagising siya na may kutsilyo sa kanyang leeg, nais makatakas sa bansa ngunit nahuli siya ng isang hindi inaasahang babae sa kaharian at nakilala niya si Prinsesa Staria at ito ang commander ng espesyal na tropa ng Royal Army. Binati ni Staria si Crimson at humingi siya ng paliwanag mula sa kanyang mga tauhan.
ipinaliwanag nila na gumuhit sila ng isang mahiwagang bilog at dalawang individual ang biglang lumitaw. Sa kabila ng karaniwang pagiging handa ni Crimson, ito ang pinakamasamang sitwasyon para sa kanya at interesado si Starry kay Ragna. Nalaman niya na ito ay nasa kritikal na kondisyon at hindi makapagsalita. Nang subukan nila ang dugo ni Ragna, nakumpirma nila na hindi siya dragon at kasalukuyang nasa ilalim ng pangangalaga at di nila sinubukan ang dugo ni Crimson, ngunit pumayag siyang sagutin ang mga tanong. Nagdesisyon si Starry na harapin si Crimson, inaalok siya ng karne ng dragon na kainin at gayunpaman, nagsimulang sumuka si Crimson ng ibunyag ni Starry na ito ay karne ng dragon. Habang natatawa si Starry ay pinagnilayan ni Crimson ang impormasyong alam niya tungkol sa kanya, ipinanganak si Starry na walang mga braso ngunit ang kanyang mga mata ay may natatanging kakayahang maramdaman ang aura na inilalabas ng lahat ng bagay, na nagbibigay sa kanya ng telekinetic na kapangyarihan. Nagkamit siya ng palayaw na Silverware Princess matapos kontrolin ang isang set ng Silverware sa edad na 6 at sa edad na 8, tinalo niya mag-isa ang 3 inferior na mga dragon at kalaunan ay pinatay niya ang isang hukbo ng mga dragon, kabilang ang 2 medial na mga dragon. Mabilis na nakakuha ng reputasyon si Starry dahil sa kanyang mga talento, nanalo sa mga torneo at lumikha ng mga kagamitan para labanan ang mga dragon, gayunpaman ay may kinimkim na sama ng loob si Crimson laban sa kanya, hindi dahil sa kanyang mga kakayahan kundi dahil ang kanyang mga mata ay kayang makakita ng kasinungalingan. Binuksan ni Starry ang kanyang mga mata upang simulan ang pagtatanong kay Crimson, tinatanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kung paano siya napunta doon, naglaan ng sandali si Crimson upang isaalang-alang ang sitwasyon. Nauunawaan niya na balak gamitin ni Starry ang mahiwagang bilog upang makatakas sa bansa dahil sa pagtugis ng dragon na sina Zora at Terra, na walang pagkakataon silang manalo laban sa kanya at pinag-isipan ni Crimson ang pakikipagtulungan sa pagtakas sa isang ligtas na lugar kasama si Starry. Ngunit ang problema ay nasa kanyang mga mata na nakakakita ng katotohanan. Upang malinlang si Starry, nagpasya si Crimson na ihalo ang isang tunay na detalye tungkol sa kanyang sarili. Sinisisi si Ragna sa kanilang kalagayan at dahil nababagot ay nagreklamo ang prinsesa sa pagkaantala ni Crimson sa pagsagot. Habang humihingi ng paumanhin, napansin ni Crimson na hindi naramdaman ni Starry ang kanyang inis, na pagpasyahan niyang gamitin ang mga kasinungalingan gamit ang kanyang aura upang maisahan siya. Upang bigyang diin ang kanyang punto, ipinakita ni Crimson ang isa sa kanyang mga mata na ikinagulat ng lahat at bagamat tinawag na dragon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Krish Wise. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.